Dinagsa ng big players sa business community ang unang araw ng 51st Philippine Business Conference and Expo. Ang highlights ng event, alamin natin sa agenda report ni Paulo Barcelon live mula sa SMX Convention Center sa Pasay City. So ano naman ang latest dyan, Paulo? Corina, sumentro sa digital transformation ang unang araw ng 51st Philippine Business Conference and Expo o PBCE. Lalo't panawagan nga ngayon ng business community sa pamahalaan ay tugunan ang problema ng korupsyon na nakalkal bunsod ng flood control scandal. Umarap sa mga negosyante at industry leaders si Vice President Sara Duterte sa pagbubukas ng 51st Philippine Business Conference and Expo. Sa kanyang talumpati, binigyang diin din ng bise na ang teknolohiya ay maaring gamitin bilang sandata laban sa korupsyon sa pamamagitan ng digitalization ng mga proseso at pagpapadali ng mga transaksyon sa gobyerno. More importantly, it is our weapon against corruption. As we digitize, we automate our processes, make data and all government transactions seamless, borderless, and transparent. And we leave no room for scrupulous backdoor transactions. We take away the power of corrupt leaders to manipulate public funds and capitalize on people's money for their personal interests, greed, and political ambition. Iginiit din ni Vice President Duterte na dapat gamitin ang digital transformation upang palakasin ang serbisyo publiko at sanayin ang mga Pilipino na maging job creator at innovators sa digital economy. Matapos ang kanyang talumpati, agad na umalis ang Vice Presidente. Tampok sa two-day event ang mga exhibit at presentations mula sa pinakamalalaking kumpanya at business innovator sa bansa, kung saan katuwang ng PCCI ang Billionario News Channel at Abante Billionario Media Group bilang official media partners. Corina, ilan naman sa highlights ngayong araw ay ang isinagawang mga plenary session kaninang hapon kung saan dumalo sina Director Amorsolo Camara Jr. ng Department of Education at maging si ICT Secretary Henry Ruel Aguda. At kanina rin ay napag-usapan yung iba't ibang mga paraan ng digital transformation, whether it's in the business sphere, whether it's in the customer-facing side. At isa rin yung mga napansin natin, buong araw na dito tayo nagko-cover, talaga namang usap-usapan, talk of the business town, ika nga. Itong ang nangyayaring investigasyon sa flood control scandal. Bukas din ay inaasahang may mga pupunta pa rito dahil 2 days itong conference dito sa SMX Convention Center. Corina. So Paulo, sino pa ang inaasahang pupunta naman bukas dyan sa PBCE? Marami-rami, Corina. In fact, bukas ay aasahan dito si Public Works and Highway Secretary Vince Dizon. Isa sa mga inaasahang pag-uusapan dyan, yung digital transformation din pagdating naman sa sektor ng infrastruktura. So we will probably get some insights from him. He'll be taking part in one of the forums here. Nandito rin bukas si Executive Secretary Lucas Bersamin para katawanin si President Ferdinand R. Marcos Jr. at ihahain kay E.S. Bersamin yung 5 resolusyon na dadalhin o gagawin dito ng PCCI. Yung isa daw doon, Corina, I've been told, ay tungkol nga sa mabilisang pag-address ng corruption issues na siya namang laman pa rin ng balita hanggang sa mga oras na ito, Corina. May ibinigay ba na dahilan kung bakit hindi makakarating daw si Pangulong Marcos? Ang nabanggit kanina, Corina, ay di umano'y may mga prior commitment ang Pangulo. At nirerespeto din naman yan ng PCCI. Pero traditionally, itong mga ganitong Philippine Business Conference and Expo, usually ang nagsisimula dyan is the Vice President. Ang closing night naman ay ang Pangulo. So abangan natin kung sakali pang magbago ang schedule ni PBBM, bigla siyang dumating dito bukas. That would be a welcome development for the business community. Lalo timing nga yung naging pagtawag ng business community sa Marcos administration na ayusin ang mga aligasyon ng korupsyon. Corina. Maraming salamat, Paulo Barcelon. Nag-uulat ang live mula sa Pasay City. Manatiling nakatutok sa Billionario News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.